ang pagkumpronta umano ni Marcos kay Romualdez. Anya, ilan bang Ferrari ang gusto nyo? Ibinunyag ni Navotas Rep. Toby Tiangco na mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang humarap kay dating House Speaker Ferdinand Martin Romualdez upang questionin ang umano'y pagkamal niya ng yaman mula sa proyekto ng gobyerno. Ayon kay Tiangco, noong November 24, 2024, derechahang tinanong ng Pangulo si Romualdez tungkol sa mga ari-ari ang nabibili nila ni dating ako Bicol Representative Zaldi Co. Quote, Martin, kayo ni Zaldi, ilan bang bahay sa Forbes ang gusto nyong bilhin? Ilan bang eroplano ang kailangan ninyo? Ilan bang Ferrari ang gusto nyo? Gaano karaming pera ba ang gusto nyo? Gaano karaming caviar ba ang kaya nyong kainin? End quote. Pagkatapos ng serye ng tanong, mariin pa umanong sinabi ng Pangulo, sobra na kayo, lahat ng pera kinukuha nyo. Harry Roque nanawagan ng panalangin matapos kanselahin ang kanyang passport. Nanawagan ng dasal at suporta si dating presidential spokesperson Harry Roque matapos ipag-utos ng Pasig City Regional Trial Court Branch 157 ang pagkansela ng kanyang passport. Sa isang live video mula sa The Hague, sinabi ni Roque na siya ay labis na nababahala sa kanyang kaligtasan at umaasa sa tulong ng panalangin ng publiko. Ayon sa ulat, plano ni Roque na maghain ng motion for reconsideration upang iapela ang desisyon ng korte at maibalik ang kanyang passport. Pinanindigan niyang sumusunod siya sa batas at umaasa sa patas na proseso ng hukuman. Ang pagkansela ng passport ni Roque ay nagdulot ng pangamba sa publiko at sa kanyang mga taga-suporta, lalo na't siya ay kasalukuyang nasa ibang bansa. Sa kabila ng hamon, nanatili si Roque na matatag at umaasa sa dasal, pananampalataya at proseso ng hustisya upang maipaglaban ang kanyang karapatan at kaligtasan. St. Luke's QC binuksan ng charity ward para sa pinakamahihirap na pasyente. Binuksan ng St. Luke's Medical Center o SLMC sa Quezon City ang Evelyn D. Ang Dana Charity Ward, isang bagong pasilidad na may 40 na kama na nakalaan para sa libreng gamutan ng mga Pilipinong walang kakayahang magbayad. Layunin nitong magbigay ng parehong antas ng serbisyong medikal na tinatamasa ng mga pasyenteng nagbabayad, kabilang na ang mga komplikadong operasyon at makabagong teknolohiya. Ang proyekto ay pinondohan ng pamilya ng negosyanteng si Philip Ang at iba pang mga donor sa pamamagitan ng St. Luke's Medical Center Foundation Inc. o SLM-CFI. Ayon kay SLM-CFI President Dr. Benjamin Campomanes Jr., walang ibang pribadong ospital sa bansa ang kasalukuyang nagbibigay ng ganitong uri ng libreng medikal na interbensyon. Ang ward ay ipinangalan kay Evelyn D. Ang, asawa ng donor na si Philip Ang. Inilarawan ng kanyang pamangkin na si Carmina si Evelyn bilang a woman who lived with purpose and believed in doing what was right. Bago pa man ang pagbubukas ng pasilidad, kilala na si Evelyn sa pagtulong sa mga pasyenteng may cancer, pagpapatakbo ng feeding programs para sa mga bata, at pag-oorganisa ng relief operations sa panahon ng kalamidad. Lahat ng walang inaasahang kapalit o pagkilala.